God says in Hebrews 4:12, "For the word of God is living and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart." Welcome to our program, The Living Word Broadcast, brought to you by Pastor Beats. Good day, my friend. Once again, thank you for this wonderful opportunity that God has given us nga ang imo kubos nga alagad makabisita sa inyo tagsa ka panimalay kag makadulong sang mga pagpakamaayo gikan sa balaan nga kasulatan. Kaga salamat gid sang inyo padayon nga pagupod. Kaga salamat sa Dios nga ginabugayan niya kita adlaw-adlaw. Ginatagaan niya kita kusog, ginatagaan niya kita kabakod. Kag ako again, ihambal na ko sa inyo that life is a gift and every day is a blessing. Kag salamat gid sa Dios nga karon nga time makapadayon kita sa pagtuon sa putli nga pulong sa Dios. Kag I know for sure nga ikaw abyan nga nagapamati kag nagalantaw sini nga broadcast, whether it be diri man sa mga kauturan diri sa Grace Baptist Church, kag subong man mga membro sa Grace Baptist Church nga ara sa Gua, some of them ara sa Korea, sa Thailand, sa Hong Kong, sa Singapore, sa Italy, sa US, subong man sa Japan, sa Saudi, sa Kuwait, kag kutob sa malabutan sini nga tingog kag broadcast diri sa Facebook. Salamat man sa mga kauturan, pariyo nakon nga Kristohanon, pastors nga nagapamati, kagapadayon nga nagaupod man sa aton nga program diri sa Living Word Broadcast. Gina-appreciate gid na nakon kagabay pa nga ang Dios magpakamaayo sa aton tanan. Kag ako man ang ginahimo nakon permi ako nagalantaw sa mga kauturan, mga pastors nga nagawali diri sa FB nga broadcast. Salamat gid sang ila nga encouragement. Kag salamat sang ila nga pagwali nga nagtinguha gid sila nga makapadayon sa pag-share sa maayong balita diri sa media. Kaga I am praying, I am desiring nga magpadayon ang ilang nga broadcasting kag akon man kaga kabay pa nga ang Dios man maghatag dako nga grasya sa aton kag paghimuno sa aton nga kinahanglanon so that we can continue sa aton nga pagtuon sa iyang nga pulong diri sa FB nga broadcast. Now, ang aton nga pagatunan this time is found in the book of Job. Kaga basahon nako ang verse 1 to 4, kaga sundan nyo lang da palihog. Nagasiling. There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was blameless and upright, and one who feared God and shunned and eschewed evil. And 7 sons and 3 daughters were born to him. Also his possessions were 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 female donkeys, and a very large household, so that this man was the greatest of all the people of the east. Now his sons would go and feast in their houses, each on his appointed day, and would send and invite their 3 sisters to eat and drink with them. Before natin i-explain ini, ma-pray kita anay sa makadali lang gid. Ginoo, Heavenly Father, dako-dako ang amon kalipay kag pagpasalamat. Bangod kay maayo ka kag matutom ka nga Dios. Wala ka nagbiya kag wala ka nagpatumbaya sa amon. You are very gracious, generous ang amon tagsa-tagsa ka mga kinahanglanon. Halin Ginoo sa physical, emotional, may mga struggles kami. Financial, material, kag labaw sa tanan spiritual. You are the God who gave us stability, especially sa amon espirituhanon nga kinahanglanon, so that hindi kami mag-cramming, Heavenly Father. Salamat gid sini. Kag this time nagakalipay ako nga makadalaliwat ang imo kubos nga alagad isang pulong nimo sa amon nga mga kauturan, not only sa Grace Baptist Church but also
sa tanan nga mga Kristohanon kag kutob sa makabati kag makapamati sini nga broadcast. I am also praying nga bless mo ang Grace Baptist Church family, ang diri Ginoo sa Kawayan, sa Issue, kag subong man sa Bacolod, sa Manila, sa Thailand, sa Singapore, sa Hong Kong, sa Korea, kag subong man Ginoo Italy, Saudi, sa Kuwait, kag subong man amay nga langit nun. Nagapray ako nga updan mo man ang sa US namon nga mga kauturan, Japan, China, o kung diin nga mga duog nga ara sila nagatrabaho ang amon mga members abroad, kag ang amon man nga mga missionaries of this sila. Pakamayo ka man sa iba namon nga mga kauturan nga naga-struggle, kabay pa nga ikaw magabulig sa ila kag maga-strengthen sa ila, kay ikaw matuod nga Dios buhi kag takos ka Ginoo nga saligan kag kaptan sa amon bug-os nga kabuhi. Be with us, kag gamita palihog ang imo kubos nga alagad, kag taglagae ako palihog sang kaalam Ginoo, kag balaan nga espiritu panghikot ikaw sa tagsa katagipusoon. Kinapangayaw namon ini bisan pa amon government, ikaw magahatag may nga lawas kusog kag kabakod kag kaalam ang amon mga frontliners, kag subong man Ginoo ang kalibutan, kag ang ginadiscover, ginaimbento subong Ginoo nga vaccine, kag subong man Ginoo bulong sang coronavirus. Salamat nga nagaamat-amat Ginoo study ang amon mga scientists, iban nga mga doctors, mga specialists, kabay pa nga ikaw magahatag sila wisdom para nga may vaccine na Ginoo kag ma-cure na ang coronavirus. Be with us as we continue even sa amon nga study in the book of Job. Update kami karon sa nagapadayon kami, kabay pa nga ikaw gid ang magabless kag kabay pa nga madamo kami sa mga pagpakamaayo nga makuha sini. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Now, sa aton nga pagtuon this time, kabalo ako nga kalabanan sa aton nakakilala sa kay Job. Ilabi na gid ang mga Kristohanon nga mga matutong. Mga Kristohanon nga pirmi nagabasa sa pulong san Dios. Kag ilabi na gid ang mga pastors. Kag ini ang Book of Job is a very familiar book nga sa diin kon ang sufferings or circumstances ang paghahambalan. Grabe ini nga libro. Naghatag ini sang dako nga comfort, naghatag ini sang dako nga kusog, naghatag ini sang dako nga kalig-on sa tagsa katawo sa tion nga mabal-an nila ang istorya sa kabuhi ni Job. That's why this time ang title sang aton nga pagtuon is all about the outlines of Job's life. So, when we say outline, tuna naton ang mga detalye, the details of the life of Job. Kag kon bala, paano si Job nag-react? Paano si Job nag-response? Kag ano ang mga bagay, ano ang mga butang nga ginhimo ni Job sang time nga nag-abot ang circumstances. Pero before that, hindi ko na gusto nga i-touch anay nga mga bagay, because we will be studying this time about the profile kag subong man ang pila ka mga outlines nga ginhambal nakon about the life of Job. Amo na nga mga hinigugma, there are times sa kabuhi naton that whether we like it or not, may mga pagtilaw nga nagaabot sa aton nga daw ka smooth sailing lang gid, kahapos lang. Kadasig lang i-workout, kadasig lang sulbaron, kag from few months, few years, few weeks, or even until this time, nanginami ang kahimtangan sang imo nga kabuhi. Kag kay balugid ko nga gulpi lang kon sa mga langit pa, kon sa mga panganod pa, ang matinaw nga langit, gulpi lang nag-abot ang grabe nga kadulong. Because nakaibalo kita nga sa aton nga pagpangabuhi, hindi lang tanan tinaw, may ara man lubog. Hindi lang tanan athag, may ara man hindi mathag. Kag sa aton nga pagpangabuhi sa sini nga kalabutan, there are times nga may mga circumstances nga nagaabot sa aton nga mabudlay naton ihandol, mabudlay naton i-control. Kag bisan gani ang coronavirus nga nag-abot sa aton, which is i-pandemic, budlay i-control, budlay i-handle. Especially nga wala pa sang vaccine
nga na-discover. Amo na nga this time, dalon ta kamo sa kabuhi ni Job. Kag inibala nga kabuhi ni Job, let us think for a moment. Nga bisan gani sa aton nga pagpangabuhi, there are times nga nagaabot ini. Say for example, the scenarios like this. A good relationship became deteriorated and even falls apart. Ang maayong nga relasyon sa isa kang isa, even sa pamilya nimo o kung sa akon nga pamilya, pwede nga mag-abot nga manami matuod, but suddenly naga-deteriorates at the same time fall apart. Medyo may ara pag binulag-bulag. Kag bisan gani subong nga kahimtangan, medyo mabudlay. Kaya nga aton pamilya nga ara sa Manila o kung nga aton pamilya nga sa iban nga mga lugar, mabudlay magpuli diri sa aton. Kag pwede man abyan kag ginigugma nga sa panimalay may ara relational crisis pag inaway kag iban pa. Pwede nga naga-deteriorates ina at the same time amat-amat nga naga-fall apart. Imbes nga mag-close, nag-amat-amat hinuon layo. Second, may ara nga mga unexpected bill that arises or even ang imo nga mga investments sa imo nga kabuhi nagaamat-amat din, nagaamat-amat dula. And hindi maayo ang kahimtangan whether you like it or not. And sometimes you are maybe karon nga panahon it is because nag-abot ini nga pandemic na dulaan ikaw sang trabaho. Or maybe sa sulod sang imo panimalay may ara nga membro sa imo panimalay nga nagtaliwan, napatay, naguna na. Kag ini nagdala sa imo sang kasubo, nagdala sang problema, bawabian kabudlay subong kon mapatay ikaw. Ilabi pagid kon positive ikaw sa COVID-19. It is because i-cremate ikaw, sunogon ikaw, kag i-isolate ikaw. So mabudlay. Pwede nga mag-abot ina ang bereavement sa sunod sang panimalay. Or it might be nag-abot sa imo that you are diagnosed with a life-threatening illness. Hindi lang cancer, hindi lang tuberculosis, or hindi lang AIDS or ano nga klase nga masakit, but you are diagnosed with this pandemic nga ginatubang naton nga coronavirus. Amo na nga siling nakon kagina ang isa ka mahawan at the same time masanag nga imo nga palanawon gulpi lang nag-amat-amat gloomy tungod sa mga circumstances nga nagaabot sa aton kabuhi. Amo na nga nagligad, nagtuon kita, mga hinigugma, nga sa aton nga gintunaan nagligad, sa aton nga pagpangabuhi, there are ups and downs. Luyag naton kag sa indi, batonon man na naton kag sa indi, ini nga mga ups and downs sa aton kabuhi, maagyan ini naton. Kag sa nagaabot ini sa aton kabuhi, ini nga mga circumstances, ini nga mga problems, ang lala diri is this. These are inevitable. Kung kaysa nagaabot ini nga wala naton ginapaabot. Amo na nga nagambal ako sa inyo nagligad nga pwede nga karon kanami isang imo sitwasyon but tomorrow hindi manami ang imo kahimtangan. Pwede nga karon ang imo nga kahimtangan damo ikaw kwarta but tomorrow ubos ang imo kwarta. Pwede nga karon damo ka sang mga pagkabutang pero buwas maubos ina nga mga pagkabutang. Pwede nga sa subong nga panahon yado ikaw kakusog but tomorrow magaluya ikaw. Nami ang imo nga kahimtangan subong sa imo lawas, grabe sa imo ka healthy, but pwede nga tomorrow magmasakiton ikaw. Kag pwede nga karon sa imo nga pagpangabuhi sa sini nga kalibutan, you are popular. Damo ka sang achievements, damo ka sang accomplishments. Basi tomorrow ang imo nga popularity madula kag hindi ka na gani makilala, bisan gani ikaw man hindi ka man kakilala sa imo nga pamilya. Because whether you like it or not, ang mga circumstances, mga problems magaabot sa aton inevitably. Kag ini nga mga bagay nga mag-abot sa aton, pwede nga mag-abot ini nga wala ikaw nakaaman, kag wala ako nakaaman.
Pwede nga sa subong nga panahon, siyado sa imo kaalam. But tomorrow, hindi ka nagani ka dumdum. Hindi ka nagani ka balo mag-number, hindi ka nagani ka balo sa imo nga ngalan. Hindi ka nakadumdum sa imo nga ngalan. And always remember this, nga bisan gani sa John chapter 10, ang yawa nagsiling, I came on this world to destroy, to steal, and to kill. Gusto sang yawa nga kuwaon ikaw in the presence of the Lord. Gusto sang yawa nga mahamulag ikaw sa Dios. Gusto sang yawa nga hindi ka magkilala sa Dios. Gusto sang yawa nga bulagon ang imo nga mata. But dearly beloved, gusto ko niyambal sa imo. Si Jesus Christ nagkari sa sini nga kalibutan. Ambal niya sa John chapter 10, He came to this world that you might have life abundantly. That whatever circumstances, ano nga mga bagay nga nagaabot sa imo kag sa akon nga kabuhi, dumdumon lang gid nimo pirmi that the Lord, our God, our Savior Jesus Christ is always giving us an abundant life. Amo na abyan nga sa aton nga pagpangabuhi, hindi gid kita makapabugal. Ilabi na gid kung wala ikaw sang Kristo sa imo nga kabuhi. Wala ikaw sang paglaom nga makaptan. Wala ikaw sang igapabugal. In fact, ang Bible gani nagambal, we are like worms. Kaangay lang tayo sang ulod. Sa Isaiah nagambal man, kaangay kita sang filthy rags. Mahigko nga trapo sa atubangan sa Dios. We are helpless. Kag sining sang John chapter 15, agoon mo man ini kag sa indi, nagambal dira. Siling ni Jesus Christ, for without me, you can do nothing. Kung wala ako, wala kamo, sang sarang mahimo. Amo na abyan nga tun-an naton ini ang kabuhi ni Job. Kag si Job, magasugid siya sang detalye sang iya nga pagpangabuhi. Kag kita karon nga nagatuon sini, sugiran niya kita. Kakabay pa nga sa imo nga pag-upod, madamo kita sang matunan sa kabuhi ni Job. Kag ariyo ang mga outlines in the life of Job. Number 1, kung imo sa lantawon sa verse 1 nagasiling, there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was blameless and upright. Let us study first the outlines of Job's life about his remarkable, outstanding, and notable life, character, and faith in God. Now, una nga matunan naton diri nga ini nga tawo nga si Job, ang iya nga residence is in Uz. Sa isa ka duog nga Uz. Ang si Uz ni, anak ini siya ni Dishan. Kaysang una ko na may bata ka, ang himuon ko na ara kasi sila nga duog, ina nga duog, kon ihatag ina sa imo nga bata, amo man nga duog ang ipangalan sa sina nga lugar. Nga sa diin, nangin kaupod man ini ni Edom o kon ni Esau. Kag ini siya nga place nga ginistaran ni Job, which is Uz, apo gali ni siya ni Seir. Ini ang Uz. Kag ini nga lugar, mga hinigugma, mga palangga nga tagpalamati, isa ini ka lugar nga bugana. Kag ini nga lugar diri, ini nga place, madamo nga mga scholars nga nagambal, this is near in the northern Arabia. Ginatawag ini sa ancient nga word nga East Edom. Pero hindi na naton padalman, because nabala na naton nga this time may isa ka tao diri. So no, diri sa aton nga ginatun-an nga ang iya ngalan nga amo si Job, kag naga-istar sa isa ka duog, isa ka lugar nga ang iya ngalan Uz. Now second, mabala naton diri nga ang karakter ni Job, ang iya nga batasan, which is far more important sa aton nga pagtuon. Importante ini. Bisan sa imo kag sa akon nga pagpangabuhi, wala ini nagamater ang aton nga mga pagkabutang, ang aton manggad, ang aton nga mga possessions kag iban pa nga mga accomplishments. But nagamatter sa aton nga pagpangabuhi is amuni ang aton nga character, ang aton nga attitude. Kag may isa ka bagay ko di nga nakita, number 2,
sa aton nga pagkatuon nahanungod sa karakter ni Job is that sining nga sa verse 1b, and that man was blameless and upright, and one who feared God and shunned or eschewed evil. Now gusto ko niambal sa inyo that Job, ang description sa karakter ni Job during this time, amo ni, Job was a blameless or perfect and upright. Now, kung magsiling ka gani nga blameless, this is in Ilonggo version of wala nagapakahuya. Kag hindi sa lawayon. Ini klase nga tawo si Job. So that's the word blameless sa aton nga vernacular, sa aton nga pululungon nga mga Filipino. And ini gali nga word, let us understand this, that ini nga word nga duha ka bilog nga gingamit dire nga blameless at the same time siling niya dire upright. Ang iya nga kahulugan dire sang word nga blameless is tam in Hebrew, which does not means sinless. Wala din nagakahulugan nga kung si Job blameless at the same time upright, nagahambal ini sang ginatawag sinlessness niya. No. It is because nga hindi siya sinless because Job was human. Tawo ya si Job. Therefore, he could not have been sinless. Hindi siya mangin sinless. Ang perfect dire o kon word nga blameless means blameless of outward or willful sin. That's why this is not sinless perfection. Kung magsiling ka gani nga willful sin, ang iya nga kaulugan sini deliberate sin. Nga kung magpakasala ang isa ka tawo, iya gidya humdon nga magpakasala. Si Job wala niya na ginhimo. That's why ang iya diri nga ginhambal sang Dios sa iya, Job was blameless, perfect, or at the same time upright. Now when we say blameless, nagasuggest dire ang madamo nga mga scholars that Job, take note, was innocent of deliberate and conscious sin. That's why ginatawag siya sa madamo nga mga tao kag mga Bible students that Job was a man of integrity. Hindi sa lawayon nga tao. Isa ka tao nga seryoso sa iya pagpangabuhi subong tao, kag isa ka tao nga kun imo sa lantawon, Job was morally upright. Job was honest. Job was just. Job is loyal to his wife and his family. And he is also generous to the poor. Kung may mga pagkabutang siya, tungod kay manggaranon siya, wala siya nagadinalok sa iyang isig kaparyo at the same time sa mga pigado, even to the poorest of the poor. Amo na ang kahimtangan kag kabuhi ni Job at this very time. Amo na nga kung Kristohanon ka, kag damo ikaw sang sulusobra nga kwarta o kung pagkabutang, ini nga pandemic, pwede mo ina mapakita nga gugma ni Kristo Jesus, kag gugma sang Dios nga ara sa imo paagi sa paghatag sa iban nga mga tao. Because si Job, amo man ang iya ginhimo. He is very generous to the poor. Not only that, ananamian ako diri that Job is very faithful to the Lord. Nangin matutom siya sa Dios. Meaning, Job does not worship false gods or idols during the time. Katis ang una sa ilang nga tiyempo, uso iniya ang pag-curve, ang pag-ubra sa mga tinigban nga mga imahin. At the same time, ang mga jewelries, kag subong man ang iron, tunawon, at the same time, himuon nga imahin para nga simbahon sa mga tao during the time. Bisan gani, during the time sa palibot ni Job, ang mga tao nga ara sa iya palibot, mga tao nga kalabanan sa ila, nagasimba sa Diyos-Diyos. Which is, according to the Bible, ginakaakigan ina sang Diyos. Amo na gani nga, this time, gusto ko iambal sa imo, maybe kung Kristohanon ka, wala ka sang idol sa imo kabuhi, nga imahin. Pero pwede nga may mga idols ikaw sa imo nga kabuhi. Because ang idols ni siya, ang iyang kahulugan is anything that hinders you
to come to the Lord, to worship to the Lord, and hinders your love and faithfulness to the Lord. Mga bagay nga nagaupang sa imo nga paghigugma sa Dios, mga bagay nga nagaupang sa imo nga pagsimba sa Dios, mga bagay nga nagaupang sa imo nga pagkilala sa Dios, kag mga bagay nga nagakuha sa imo nga time para lang nga mag-alagad kag magkilala sa Dios. Ginatawag ina siya nga idols. Kag pwede nga ang cellphone mangin idol sa imong kabuhi. Ang gadgets, ang television, ang internet, ang pornography, kag iban pa nga mga bagay nga mangin sablag sa imo nga pag-alagad kag pagkilala sa Dios. You know, abyan, kung nagapamati ka kag nagalantaw sini nga broadcast, pwede mo na maamat-amatan kuha. Pwede mo na maamat-amat dula, kag instead nga dira mo i-focus ang imo pangunahuna, dira mo i-focus ang imo attention, focus your attention to God. This time, you should worship God, you should honor God, and at the same time, basa siling nakon sa pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios, amo ini ang kalanon sang aton tagsa kakalag. So, si Job nangin faithful siya sa Ginoo, and that's the word blameless. Kag si Job, kung imo siya lang tawon, nakita naton nga wala siya nagasimba sa mga Diyos-Diyos, it is because nabalaan ni Job kag nakakilala ya si Job sang Diyos nga ang Diyos maimon nga Diyos. Amo ni si Job. Because ang iya nga mga kaliwatan during the time gin-implant sa ilatag sa kapangunahuna, sa ilatag sa katagipusoon nga ang bisan sino nga nagasimba sa Diyos-Diyos, ang Diyos nagakaimon, ang Diyos nagapangakig kag ginahukman sa Diyos. The second word nga naga-describe sang kabuhi ni Job in the outlines of Job's life is that not only Job was blameless, but also Job was upright. Now, sining nakon kagina, ang word nga blameless at the same time upright of the nine ini sila nga ang iya ginahambal sini is integrity. Nga siling naton sa Ilonggo wala sing kasawayan, hindi sa lawayon. But ang iya nga kaulugan sini sang word nga upright sa Hebrew nga yasar, which is also integrity, honorable, nagapakita ini sang ginatawag great concern for what is right in Job's life. Nagapakita ini sang dako nga concern kabalaka na hanungod sang nagakaigo nga butang kag insakto nga butang sa kabuhi ni Job. That's why may ara siya high moral standards in all areas of his life. Madamo siya sang nahimo siya kabuhi nga kung imo sa lantawon si Job sa iya nga pagpangabuhi, siyado kataas ang iya nga moral standard kag moral living. Simply means kung ang tawo maglantaw sa kabuhi ni Job, amo ning makita sa kabuhi ni Job, especially sa attitude, sa behavior ni Job during the time from day to day nga pagpangabuhi, that they would not find no fault in him. Neither ginambal man ini sang Dios. Ang mga tao, kung maglantaw sa kabuhi ni Job, when we say upright, hindi makita sa mga tao na nakapalibot sa kay Job nga nakasala siya o kung nakahimo siya sang hindi maayo in the sight of men and much more in the sight of God. Now, siling nakon kagina, ang word nga blameless kag upright is not sinless perfection. Wala nagakaulugan nga hindi siya makasala. Pero ang upright ng word sa kabuhi ni Job, amo ning ambal sang Ginoo sa verse 8. If you have your Bible, antaon niyo bla, ang Ginoo, ang Dios na kini nagambal. Siling niya, then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth? Siling sang Dios sa kay Satan sa ilang conversation, kita mong akon nga ulipon nga si Job, wala sang may makapariyo sa iya dito sa duta. Ang ambal diri sang Dios sa kay Satan siling niya, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil. Ang Diyos na ninagambal. Kag sa nakita nakon this time, this is a good
testimony nga siling nakon kanami nga sundon. Kanami nga imitate. Kag kung imo silang tawon, mga hinigugma, ini nga testimony ni Job sa iya nga kabuhi, kag ini nga character not only worthy of emulation or imitation, pwede nga dayawon siya at the same time, magahatag ini kag magadala ini sa madamo pagit nga mga pagpakamayo sa iban man nga mga tao nga makabasa kung sino kag ano ang karakter ni Job at this very time. That's why sa karakter ni Job, I challenge myself to emulate it, to imitate it. Kag ikaw man abyan nga nagalantaw karon, gusto ko man i-challenge ikaw nga let us imitate the character of Job, that he is blameless, that he is upright, that he is always concerned sa mga bagay nga hindi makadala sa iya sang pagpakasala, kag mga bagay nga hindi makapamuot sa Dios niya, kag hindi makapahamuot sa iban nga mga tao. And that is Job. Kag gusto na akong i-challenge ikaw this very time nga magakabuhi man kita like this. Kaya kung imo sa lang taon, si Job ya, ang Diyos ang nag-commend sini, ang Diyos ang naghambal sini, nga ara ang akon nga servant sa duta. He is blameless, he is upright. Kag grabe kanami nga tao kay nagalikaw gid sa sala. You know, abyan kag ginigugma, nanamian ako sa iya nga ginsulat diri, is that not only he is blameless and he is upright, but also Job feared God and shunned or eschewed evil. You know, ang word diri nga shunned or eschewed evil, ang iya nga botsing kanon sini, this is not only mere frights or the feeling of fear, but it includes of reverence and awe. Magsiling ka gani nga reverence and awe, may ara siya ginatawag kahadlok. Wala nagakaulugan nga madalagan siya. But grabe kadako ang iya nga paglantaw, kag grabe kadako ang iya nga pagrespeto, kag pagtahod sining Dios nga iya ginakilala. Kag siling sang iban nga mga writers, ang word diri nga feared God and eschewed evil, ang iabot sing nganon is an acknowledgement of God's perfection, strength, and majesty in contrast to human weakness, sinfulness, and need. Nakita ni Job nga ang Diyos grabe kas matarong. Ang Diyos gamhanan, ang Diyos majestic. Kag nakita ni Job nga ang tao maluya, ang tao sinful, makasasala, kag may dalagko nga mga kinanglanon. But God is the God of everything. Amo na nga si Job, na nagakahadlok siya sa Dios. Kag ang appropriate nga fear leads to a godly life. Kung matudtuod ka nga nagakahadlok sa Dios, botsing ganon, magkabuhi ka nga Diyos nun. Kaya nagakahadlok ka sa Diyos, not only nga magkabuhi ka nga Diyos nun, nga ikaw lang nga nagaisa nun, but also nga makita man sa iban nga mga tao. Ang matudtuod gali nga kahadlok sa Diyos, ang pagkabuhi nga Diyos nun, sa imo adlaw-adlaw nga pagpangabuhi, at the same time, matarong nga pagpangabuhi, even ang imo nga character. Ang imo nga batasan, ang imo nga pagpangabuhi. Not only sa mga tao, but also before God, kaglabaw sa tanan sa Diyos. Kaya ang Diyos ya abyan, I tell you, siya ya ang nakakita sa imo tagipusoon. Siya ya ang nakakita sa akon tagipusoon. Siya nakakita sa imo pangunahuna. Siya nakakita sa akon pangunahuna. Even kung ano ang ginahimo nakon when I am alone, or even kung ara ako sa sulod sang akon nga kwarto. Ang Diyos nakakita sa akon, kag nabalan niya ang akon pangunahuna. Wala sang may natago sa akon. I am naked before the Lord. Amo na abyan, kumusta ikaw karon? Kag ako, gikamusta ko man ang akon kaugalingon. I would like to ask you this question. Did you quarantine yourself from sin? Gin-quarantine mo bala ang imo kaugalingon gikan sa sala?
Did you practice social distancing from sin? Nagapractice ka bala nga magpalayo, magdistansya sa sala? Did you wash your sins every day? Ginahugasan mo bala ang imo kabuhi adlaw-adlaw? Kaya hambal sa pulong sang Ginoo sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is just and faithful to forgive our sins. Kung mangayo kita patawad, mangayo kita pasensya, kag maginulsol kita sa aton mga sala, ang Dios matutom siya sa pagpatawad sini, sa pagtinlo sa aton mga sala. Abyan, gusto na akong ihambal ini sa imo, nga siyado gali ka nami kon ara ikaw sa Dios. Kay wala labot nga magkabuhi ikaw nga blameless. Wala labot nga magkabuhi ikaw nga upright. Wala labot nga magkabuhi ikaw nga nagakahadlok sa iya, may pagtahod sa iya, may pagrespeto sa iya. But nagalikaw ikaw sa sala. Ako yambal nakon sa imo, daw ano kanami nga i-treat naton ini ang sala or ang sins nga kung kaisa ginakumit naton adlaw-adlaw sa aton kabuhi, whether it be sa aton pululungon, whether it be sa aton panguna-una, whether it be sa aton nga mga ginahimo adlaw-adlaw sa aton pagpangabuhi, i-treat man naton ini kaangay sang isa ka COVID-19 nga from now on, kung COVID-19 na gani ang pagambalan, kinanglan magamit kagid face mask para hindi makapenetrate ang virus. Magamit kagid sang social distancing. Magamit kagid sang alcohol, magamit kagid sang tubig para nga mahugasan pirmi ang imo kamot. Kay basi nakatouch ikaw sa COVID-19. Kung i-practice nimo ini, kag i-treat nimo ang sin like a COVID-19, manginami ang imo pagpangabuhi, manginami ang akon pagpangabuhi. It is because the Bible says so. Sa kabuhi ni Job, nga si Job became blameless, upright, and at the same time feared God and skewed or shunned, nagapalayo gikan sa kalautan, gikan sa sala. Gusto ko ikaw i-challenge, mga hinigugma, sa inyo nga pagpamati sini nga broadcast. Kabay pa, nga i-share man ninyo ni sa iban. Or it might be, may mga hinigugma ikaw, o kung ikaw nga nagalantaw sini nga program, kung nagakabuhi ikaw sa sala karon, kag grabe ang imo pagpakasala, pagbinutig, corruption. Kaya ang corruption ni abyan, hindi lang ni sa kwarta, hindi lang ni sa pagkabutang, hindi lang ni sa bulawan, or whatever nga corruption. But ang corruption pwede man sa time, pwede man nga corruption sa kabuhi sang iban, or even today you are living in sin of adultery or fornication, or you are living in sin of lying. Grabe sa imo kabutigon, grabe sa imo kabintakuso, grabe sa imo ka-oppressive, grabe sa imo kakutsukutsiro, kakutsukutsira. Try nga mag-practice sang social distancing sa sala. Try nga ugasan pirmi ang imo kaugalingon gikan sa sala, pangayo patawad, hinulsol sa sala. Kay ini nga ginhambal sa balaan nga kasulatan sa kabuhi ni Job. Si Job nangin blameless at the same time upright, nagakahadlok sa Dios kag nagalikaw sa kalautan. For this, ini nga kamatuoran nagatudlo sa aton lastly nga kun amo ni gali ang imo nga kabuhi, manginami at the same time lapit ikaw sa pagpakamaayo sa Dios. Lapit ikaw sa damo nga mga pagpakamaayo nga ginapatubod sang Dios gikan sa iya nga generosity, gikan sa iya nga pabor, gikan sa iya nga grasya, gikan sa iya purtahan sang pagpakamaayo. Say for example si Job, lastly sa sini nga testimony ni Job sa iya nga kabuhi, the first outline of his life is that Job, in his character, he is blameless. He is upright. He feared God.
and skewed or shunned evil. Nagapaagi sini nga testimony ni Job. God blessed him with great wealth, dalagko nga manggad, huge ranch and farm, and owned an enormous or huge number of animals and servants. Sa verse 2, basahon naton. Amuning blessings ni Job. And Job had 7 sons and 3 daughters were born to him. Si Job, ginpakamaayo siya sang Dios sang 7 kalalaki nga mga anak at the same time 3 kababaye during the time. Grabe ni nga blessing. Number 2, sa verse 3, also Job has these possessions of 7,000 ships. Imagine mo, daw ano kadamo ina. 7,000 ships. Kag abi niyo kung ano ang mga karnero ni sa abyan during the time. Ang mga karnero niya useful ini for food, pagkaon. Not only food but also clothing. Pwede mo siya ang iya nga panit magamit nga payo. Kag subong man ang karnero, pwede ni siya nga i-trade, pwede ni siya nga i-barter, pwede ni siya nga ibaligya, and so on and so forth. Amo na kay usefulness ini ang karnero. Not only that, gintagaan man siya sang 3,000 camels. Ang camel ni during the time, amo ini ang nagakarga sang mga karga nga i-barter sa iban nga mga lugar nga dalon ni Job. Kag ginagamit ini nga transportation not only sa mga karga, crops man dira o kon mga pagkabutang nga i-barter ni Job during the time. Gin-bless siya sang 3,000 camels. But also, Job had 1,000 oxen or bulls. May ara siya 1,000 ka lalaki nga mga baka. Kag ining mga lalaki nga mga baka ginagamit ini sa pag-arado. Ginagamit man ini not only sa pag-arado kundi sa pagkarga sa mga mabugat nga mga karga. Ginagamit ini ang bulls. Kag ang bulls mga hinigugma tungod kay dako ini nga baka, ang iya nga karne sinisyado kadamo, ginagamit man ini nga pagkaon. Amo na kamanggaranon si Job. And not only that, Job had 500 donkeys. Female. Ang ginagamit dire nga may ara siya 500 female donkeys. Because during the time, kung may ara ka 500 female donkeys, damo-damo sang iya nga mabata sini. Bangod wala labot sina, nga damo siya sang mabata, magaproduce ini siya sang madamo nga mga milk. That's why, magmanggaranon ka, it is because damo ka sang mabaligya nga gatas, kag damo ka sang mabaligya nga tinday sang donkey during the time. Ang ginhambal dire nga donkeys is only 500 females. But, take note, may mga males man of course. Pero grabe ini nga pagpakamaayos ang Diyos sa iyan. Job had also a large number of employees and even servants, included na di ang ilatag sa kapanimalay. Kaya of course, sinong maatipan sang mga karnero, maatipan sang mga bulls, maatipan sang mga baka, maatipan sang camel, at the same time, ang iban pa nga mga pagkabutang, kag mga pagkaon ni Job. Of course, ang iya nga mga servants and employees. Grabe nga blessing nga ginhatag sang Dios sa iya. That's why, according dire sa aton nga ginbasa, sila niya sa verse 3, so that this man was the greatest of all the people of the east. Nga nga nangin greatest siya, nga nga nangin wealthy siya. Akon nga conclusion, it is not because nga powerful siya. It is not because nga maalam siya. It is not because kung ano siya ka-influensyado, ka-grabe ang iya nga mga connections. But it is because si Job nalabot niya ini nga wealth kag subong man popularity in his life. Because he is blameless, he is upright, and at the same time Job feared God and shunned or at the same time flee from evil. Nagapalagyo siya gikan sa kalautan kag nagakahadlok siya sa Dios all throughout sa iya nga pagpangabuhi. Abyan, gusto ko ni ihambal sa imo nga si Job was blessed by God in wealth
materially, financially, and most of all, he lived a life of godliness. Sa karon nga panahon, abyan, daw ano ka nami kung magkabuhi ikaw nga Diyos, no? Kay karon nga panahon, grabe kalaot. Grabe ang temptation, grabe ang sin. Amo na nga gina-challenge ta ka, kag gina-encourage ta ka. Let us live a godly life. Let us fear the Lord. Let us obey the Lord. Let us submit to His will. Kag karon nga time, kung wala ka pakabaton kay Jesus Christ, bato na siya nga imo Ginoo kag personal nga manluluwas. Pasulod siya sa imo tagipusoon, kag ginulsulig imo mga sala, kag tuoy siya sang bug-os nimo nga kabuhi, kag mabaton nimo ang pagkaanak sang Dios, kag kabuhi nga walay katapusan, kag magkabuhi ikaw nga matarong, blameless sa atubangan sa Dios. Padayunon ini nato next time, kabay pa nga ang Dios magpakamaayo sa imo kag sa aton tanan. God bless us.